at itlog. Ang panghuling level naman ay ang pinakamaliit na konsumo. Ito ay nakapagbibigay rin ng lakas ng katawan. Ang halimbawa nito ay mga matatamis at mamantikang pagkain katulad ng crinkles, chocolates at candy, at gata ng niyog na nagbibigay rin ng lakas ng katawan. Ngunit tandaan natin na sa level na ito ay kaunting proportion lamang. Alam ba ninyo kung ano ang masustansyang pagkain para sa mga Pinoy? Karamihan sa atin ay hindi alam kung ano ang tamang uri at dami ng pagkain na dapat nating kainin sa isang buong araw. Kaya naman, marami sa mga Pilipino ang may mga lifestyle diseases. Katulad ng heart disease o di kaya stroke, karamihan din ay obesity o sobrang taba, at diabetes o pagtaas ng sugar level ng dugo. Kaya nilunsad ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI sa ilalim ng Department of Science and Technology ang Pinggang Pinoy noong taong 2016 upang gabayan ang bawat age group sa tamang pagkain at nang malutas ang problema sa pagdami ng lifestyle diseases ng mga Pilipino. Ano ang Pinggang Pinoy? Ang Pinggang Pinoy ay isang representasyon gamit ang plato bilang modelo sa tamang proporsyon ng grupo ng pagkain mula sa Go, Grow, at Glow Foods. Magkakaiba ang saklaw ng edad ng kakain. Mayroon para sa edad na 3 hanggang 12 taong gulang, 13 hanggang 18 taong gulang, 19 hanggang 59 na taong gulang, at 6 na pataas na taong gulang. At meron rin para sa mga buntis na kababaihan. Bawat edad ay may magkakaibang kailangang dami ng nutrisyon sa katawan at ito ang maaaring gamitin bilang gabay o basihan ng ihahandang pagkain. Narito ang isang halimbawa ng Pinggang Pinoy. Makikita rito ang isang kumpletong modelo ng Pinggang Pinoy na binubuo ng Go Foods katulad ng kanin, meron din tayong Grow Foods katulad ng karne, at ng Glow Foods katulad ng gulay at prutas. Mahalagang balanse ang grupo ng mga pagkain ito upang maibigay ang sapat na nutrisyon para sa katawan. Mayroon din tayong isang basong tubig sa gilid upang bigyang diin ang kahalagahan ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Narito ang mga listahan ng prinsipyo sa malusog na pagkain. Una, kumain ng iba't ibang uri ng pagkain at iwasan ang pagiging mapili o maselan. Pangalawa, damihan rin ang pagkain ng prutas at gulay. Pangatlo, kumain ng katamtamang dami ng karne, isda at itlog. Pang-apat, bawasan ang pagkain ng taba, mantika, asukal at asin. Panglima, ugaliin ang pag-inom ng sapat na tubig. At ang panghuli ay kumain ng regular. Pagmasdan ng halimbawa ng piramide ng pagkain. Sa unang level, mga carbohydrates,
Pangalawang level, bitamina at mineral. Pangatlong level, mga pagkaing mayaman sa protina at mga gawa sa gatas. At ang pinakahuling level ay ang mga mamantika at matatamis. Narito naman ang isang kumpletong pinggang Pinoy. May Go Food, mayroong Grow Food, at mayroong Glow Foods. Ngayon naman, magkaroon tayo ng pagsasanay. Lagyan ng check ang tamang halimbawa ng pinggang Pinoy at X naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang, pang-apat na bilang, at ang panglimang bilang. Tandaan natin ito. Ang piramide ng pagkain ay hugis at sulok na nahahati sa mga seksyon upang ipakita ang rekomendadong paggamit sa bawat grupo ng pagkain na naaayon sa iyong edad. Ang pinggang Pinoy naman ay isang representasyon gamit ang plato bilang modelo sa tamang proporsyon ng grupo ng pagkain mula sa Go, Grow, and Glow Foods. Ngayon naman mga bata, subukin natin ang inyong galing. Sagutan ang mga tanong ayon sa tinutukoy ng pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, ano ang grupo ng pagkain na matatagpuan sa unang seksyon ng piramide ng pagkain? A. Mga prutas at gulay. B. Mga carbohydrates. C. Mga karne at isda. Pangalawang bilang, ano ang grupo ng pagkain na matatagpuan sa ikalawang seksyon ng piramide ng pagkain? A. Mga prutas at gulay. B. Mga carbohydrates. C. Mga karne at isda. Pangatlong bilang, ano ang grupo ng pagkain na matatagpuan sa ikatlong seksyon ng piramide ng pagkain? A. Mga prutas at gulay. B. Mga carbohydrates. C. Mga karne at isda. Pang-apat na bilang, ano ang grupo ng pagkain na matatagpuan sa ikaapat na seksyon ng piramide ng pagkain? A. Mga prutas at gulay. B. Mga taba, langis at maaalat na pagkain. C. Mga karne at isda. Panglimang bilang, ito ay hugis at sulok na nahahati sa mga seksyon upang ipakita ang rekomendadong paggamit sa bawat grupo ng pagkain na naaayon sa iyong edad. A. Piramide ng tatsulok. B. T-guide. C. Piramide ng pagkain. Narito naman ang ikalawang bahagi ng tayahin. Isulat ang tama kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap at mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, ang pinggang Pinoy ay hugis at sulok. Pangalawang bilang, ang pinggang Pinoy ay gumagamit ng modelong plato. Pangatlong bilang, iba-iba ang proporsyon ng pagkain ng bawat pangkat ng edad ng tao. Pang-apat na bilang, kumpleto ang pinggang Pinoy kung ito ay may Go, Grow, and Glow Foods.
At ang panglimang bilang, halimbawa ng tamang pinggang Pinoy ay kanin at hotdog para sa almusal. Paalam mga bata! See you in our next class! Thank you for watching!